Ito mga kabunyog, ang balita ngayon kay Marcoleta, sabi ni Marcoleta, inamin na ni Marcoleta mga kabunyog. Tinanggap niya na mayroon daw mga balibalita na maglalabas na ang korte ng arrest warrant niya. Galing mismo po yan kay Marcoleta. Mayroon daw balibalita, maglalabas na ng arrest warrant. Pero sabi naman ni Marcoleta, wala naman daw yung problema. Handa daw siya dyan. At saka kung lalabas man daw ang arrest warrant sa kanya at aarestuhin siya, kusa daw siyang sasama mga kabunyog. Yun ang assurance naman ni Marcoleta. Sabi niya, hindi naman daw siya, hindi daw siya dyan tatakas. Handa na daw siya dyan. Handa siyang harapin yan. Sabi niya, walang hindi niya yan aatrasan. Handa siyang magpa-aresto. Sabi po yan ni Marcoleta mga kabunyog. Pinanood ko mismo, tinapos ko yung sa kanya, yung programa niya. Pinanood ko kasi sabi gusto ko talagang malaman, totoo ba na handa siyang magpa-aresto? Mga kabunyog, yan ang sinabi nga ni Marcoleta diyan. Alam naman natin si Marcoleta, may regular na programa yan mga kabunyog. Mayroong regular na programa yan diyan sa Ganang Mamamayan, diyan sa Mata ng Agila, sa Net 25. Yung TV, yung stasyon ng ng iglesia. May programa diyan si Marcoleta. Yan tingnan niyo yung caption sa ibaba. Senator Marcoleta handang sumama sa autoridad kung aarestuhin. Yan. Ayan po yung title ng balita ng Net 25 sa Mata ng Agila sa programa ni Marcoletang Saganang Mamamayan. Yan sabi ni Marcoleta, mayroon daw kasing mga balibalita na maglalabas na ang korte ng arrest warrant. Mas mauuna pa daw. Ang impormasyon niyang nakuha, mas mauuna pang maglalabas ng warrant of arrest sa kanya kaysa dun sa mga naunang napapabalitang kakasuhan. Alam naman natin ang tinutukoy niya dito, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva. Totoo rin yung sinasabi ni Marcoleta, pagdating sa flood control na mga kaso, nauna naman yang kila Chis Escudero at saka kay Villanueva. Sa katunayan, nagsabi na nga si Ombudsman Boying Rimulya na within 2 weeks ipa-file na yung kaso kay Joel Villanueva. Pero sabi ni Marcoleta, ang impormasyon daw nilang nakuha, mukhang mauuna pa siya kaysa dun. Sabi niya, parang mauuna pa yata daw lumabas ang arrest warrant niya kaysa dun sa mga nauna na kasamahan niya. Ang sinasabi ni Marcoleta ay alam niyo naman kasi ang nangyari sa kanila bumaliktad na sila di syempre malamang yung mga kaso nila hindi na matutuloy. Sana sila dapat yung nauna diyan kasi nauna na yung kaso nila, sabi ni Marcoleta. Pero ngayon dahil bumaliktad na daw sila, ang tinutukoy niya sigurado si Chis Escudero sa si Joel Villanueva. Sabi niya, ang balita niya, ang nakarating sa kanya, malamang daw mas mauuna na yung kaso niya. Mas mauuna na daw ang kaso niya, sabi ni Marcoleta. Kaya naghahanda na daw siya, posible daw na lumabas na anumang oras ang kanyang arrest warrant. Kaya ito mga kabunyog, sa totoo lang, yung sinasabi naman ni Marcoleta na mauuna yung kaso niya kaysa kila Chis, mas madali naman kasi yung kaso niya kaysa kila Chis. Si Chis Escudero, nasa preliminary investigation stage pa lang. Nasa preliminary investigation stage. Saka mahirap naman yung investigasyon ng kaso ni Chis Escudero kasi tungkol yun sa flood control. Kailangan mo doon ng maraming ebidensya at testigo. Saka asertado dapat yung mga mo doon, testigo at ebidensya. So medyo matatagalan naman talaga yun.
Hindi naman yun dahil sa lumipat na kasi si Chis sa mayorya. Hindi yun. Talaga naman na yung kaso ni Chis Escudero, mahuhuli yun. Pero yung sa kanya, kay Marcoleta, mauuna naman talaga yun kasi ready na ang ebidensya sa kanya eh. Galing mismo sa kanya yung ebidensya laban sa kanya eh. O yun ang problema niya. Wag niyang sisihin kasi ang sinisisi ni Marcoleta, malamang daw mauuna na yung kaso niya kasi bumaliktad na yung mga kasamahan niya. Dati daw magkakasama sila, nangako daw na lang tayo, walang maghuhudas. O ngayon, alam na daw kung sino naghudas. Medyo may hinanakit si Marcoleta eh. O, pero sabi ni Marcoleta, ang tunog niya daw, mauuna na yung kaso niya kaysa doon sa ibang mga dapat daw nauna na yun sa kanya. Hindi. Mas madali naman kasi yung kaso niya ni Marcoleta kasi nag-confess nga siya. Galing mismo sa kanya yung mga ebidensya. Sinabit niya sa COMELEC. Confessions yun. Admissions. Admissions. Kaya kahit nga si Mike Defensor umamin din eh. Ang sabi lang naman ni Mike Defensor, oo, nag-donate ako ng pera. Pero nagbigay ako ng pera kay Marcoleta. Pero wala naman akong natanggap doon, nakapalit. Ang problema doon, hindi naman kailangang may kapalit eh. Kasi pag tumanggap ka ng pera na wala namang kahit walang kapalit na pabor, ano yon? Indirect bribery yon. Pag mayroong kapalit, direct bribery. Ay ang kinaso sa kanya, indirect bribery. Tsaka yung plunder niya, dahil yun, nag-receive siya ng gift. Nandun naman yun sa definition ng plunder eh. Receiving gift directly or indirectly from any person by reason of your office. Tingnan nyo Receiving directly or indirectly. Gift. Ang gift pwedeng pera. From any person. By reason of your office. Doon, pasok siya doon. Kaya yon, mas madali yung kanyang kaso kaysa kay Chis Escudero. Kasi yung kay Chis Escudero, flood control yun, anomalya, corruption. Siya kasi ang kaso niya, plunder. Pero pumasok siya sa plunder sa definition ng plunder na receiving gift directly or indirectly from any person by reason of your office. Di ba? Nakita niyo yon? Ang plunder na nakomit niya is ganito. Receiving directly or indirectly any gift from any person by reason of the office. Yun. 'Di ba? Ayan yung kaya mas madali yung kanyang kaso doon. Kaya siya kaya napapabilis yung kaso niya. So hindi naman yun dahil sa kasi ang sinasabi ni Marcoleta diyan sa programa niya, malamang daw mauuna na talaga yung sa kanya kasi yung mga kasamahan niya daw dati na may mga kaso rin, mga flood control pa yon. Pero dahil lumipat na daw yon, ang usapan sana daw, intact sila, walang maghuhudas, pero may mga naghuhudas na daw eh. Kaya sabi ni Marcoleta, mauuna na yung sa kanya, may tunog daw siya na mauuna na. Ang warrant of arrest niya, lalabas na daw sa korte. Yun ang nakarating daw sa kanya Sabi ni Marcoleta yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang sabi niya naman, handa naman daw siya. Handa daw siya dyan. Sa programa din na yan, sinabi niya na handa siya na harapin yung kaso na yan. Kung lumabas man daw ang arrest warrant niya at aarestuhin na siya, sabi ni Marcoleta, handang sumama sa autoridad kung aarestuhin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.